Ang business class cabin ng Flight 789 ay nagliliwanag sa malambot na kulay amber habang naghahanda ang Boeing 777 para sa biyaheng Atlantiko mula Maynila patungong London. Ang mga baso ng champagne ay kumikislap sa sinag ng araw na dumadaloy sa mga bintana, habang ang mga pasahero na nakasuot ng pangnegosyong kasuotan ay umupo sa kanilang mga leather na upuan. Kabilang sa kanila, inayos ni Astrid de la Cruz ang kanyang pulang-pulang designer na damit at pinanood ng maihalos hindi matago na pagkamangha ang isang lalaki na nahihirapan sa isang malaking hand-carry na bag habang binabalansan ang isang kulay rosas na backpack na may palamuting unicorn. Ang kanyang perpektong manicured na mga daliri ay pumapalo sa kanyang armrest habang pinapanood niya itong nagkakagulo sa upuan ng bata. Ang kanyang malapad na balikat ay halos hindi magkasya sa pasilyo habang sinusubukan niyang isecure ang kanyang batang anak na babae. Naramdaman ni Nathan Reyes ang bawat peres ng mata sa business class, sinusundan ang kanyang bawat galaw habang nakikipagbuno siya sa safety harness para sa 7 taong gulang na si Olivia. Sa edad na 36, siya ay may taas na 6'2", ang kanyang katawan ay nagtataglay pa rin ang disiplinadong muscle memory ng kanyang mga taon sa militar. Sa kabila ng pagpapalit ng kanyang flight suit sa sibilyang damit 3 taon na ang nakakaraan. Ang kanyang maikling kayumangging buhok, ginupitan ng may katumpakan ng isang taong hindi pa tuluyang nagtatapos sa mga gawin ng militar. Ay sumalo sa mga ilaw ng cabin habang yumuyuko siya upang suriin ang seatbelt ni Olivia ng isang beses pa. Ang malalim na asul na mga mata na dating sumusubaybay sa mga eroplanong kaaway sa 30,000 ay nakatuon na ngayon sa pagtiyak ng kaginhawaan ng kanyang anak na babae. Tiningnan niya ang mukha ni Olivia para sa anumang tanda ng pagkabalisa tungkol sa nalalapit na flight. Si Olivia Reyes ay idinikit ang kanyang maliit na ilong sa bintana. Ang kanyang kulot na buhok ay gumagawgaw sa tuwa habang itinuturo niya ang ground crew na nagkakarga ng bagahe sa ibaba. Ang kanyang maliwanag na mga mata, salamin ng kanyang ama, ngunit nagtataglay ng init ng kanyang namayapang ina, ay kumikinang sa uri ng pagkamangha na tanging mga bata lamang ang mayroon kapag nahaharap sa malalaking makina na sa paano man ay nakakalipad. Hawak niya ang isang lumang sketchbook na puno ng mga drawing ng eroplano. Bawat isa ay may pagmamahal na mailabel sa nanginginig na sulat kamay na may mga detalye na itinuro sa kanya ng kanyang ama tungkol sa mga configuration ng pakpak at uri ng makina. Sa edad na 7, siya ay nagtataglay ng isang mausisang isip na sumisipsip ng lahat ng ibinabahagi ng kanyang ama tungkol sa aviation. Ginagawa ang kanilang apartment na isang maliit na aerospace museum na may mga modelo na binuo nila ng magkasama tuwing tahimik na linggo ng hapon. Pinanood ni Astrid de la Cruz ang pamilyar na eksenang ito nang may kalkuladong titig ng isang taong sumusukat ng halaga sa mga stock portfolio at quarterly earnings. Sa edad na 34, pinamumunuan niya ang mga boardrooms nang may parehong kadalian na nag-order ng kape ang karamihan ng tao. Ang kanyang blonde na buhok ay inayos sa isang power bob na naging kanyang signature look sa mga Fortune 500 profiles. Ang kanyang kwento ng tagumpay ay parang isang case study sa business school. Ginawa ang kanyang technology consulting firm mula sa isang startup na studio apartment patungo sa isang multi-million-dollar enterprise sa loob lamang ng 8 taon. Ngunit sa ilalim ng pinakintab na panlabas at designer na wardrobe ay nakatago ang mga pilat mula sa isang nakaraang pagtataksil na nagturo sa kanya na mabilis na maghusga at dahan-dahang magtiwala upang sukatin ang mga tao sa kanilang anyo at tila katayuan bago payagan silang mas lumapit. Isinagawa ni Kapitan Benji Cruz ang kanyang pre-flight checks sa cockpit. Ang kanyang magaspang na mga kamay ay gumagalaw sa mga instrument panel nang may muscle memory ng 25 taon sa commercial aviation. Sa edad na 45, nakita niya ang sapat na upang punan ang ilang buhay ng mga kwento, mula sa emergency landings sa mga maisan hanggang sa pag-navigate sa mga ulap ng abo ng bulkan. Ang kanyang kalmado na pag-ugali ay nagbigay sa kanya ng reputasyon sa mga miyembro ng crew bilang hindi natitinag. Ang uri ng kapitan na maaaring mag-anunsyo ng malubhang turbulence nang may parehong matatag na tono na ginagamit niya upang ituro ang mga landmark sa ibaba. Ang flight manifest ngayon ay nagpakita ng isang buong listahan ng pasahero, at ang mga ulat sa panahon ay nagpapahiwatig ng posibleng sistema ng bagyo sa Pasipiko na mangangailangan ng maingat na pag-navigate. Inayos ni First Officer Carlo de los Santos ang kanyang upuan sa tabi ng kapitan,
pinipigilan ang isang alon ng pagduduwal na kanyang kinakaharap mula pa noong tanghalian. Sa edad na 38, siya ay nasa rurok ng kanyang karera. Kamakailan ay napromote pagkatapos ng 15 taon ng dedikasyon sa airline. Nabanggit niya na medyo masama ang pakiramdam sa panahon ng pre-flight briefing, ngunit tiniyak kay Kapitan Cruz na hindi ito seryoso, malamang ay may kinain lamang sa food court ng airport. Walang sino man sa dalawang lalaki ang makapipigil na kung paano ang maliit na discomfort na ito ay mabilis na magiging isang krisis na susubok sa lahat ng sakay ng Flight 789. Gumagalaw si Evelyn Santos sa loob ng cabin nang may kasanayan at kahusayan ng isang taong kabisado ang bawat pulgada ng eroplano. Bilang lead flight attendant sa edad na 30, taglay niya ang pambihirang kakayahan na makita ang mga posibleng problema bago pa man lumaki. Maging isang nerbiyos na first-time flyer na nangangailangan ng katiyakan o isang businessman na nakainom ng maraming inumin sa lounge, ang kanyang matatalas na mata ay nakatalog na ang mga pasahero sa business class. Napansin ang tensyon sa pagitan ng eleganteng nakadamit na blonde na babae at ng amang nahihirapan sa kanyang bagahe, habang ang ibang mga pasahero ay nagpapalitan ng mga makahulugang tingin at banayad ng ngiti. Ang boses ni Astrid ay maisapat na lakas upang matiyak na maririnig ng mga kalapit na pasahero ang kanyang obserbasyon. Ang business class ay tiyak na hindi para sa lahat, siguro. Ang ilang mga tao ay dapat talagang pag-isipan kung kaya nilang bilhin ang lifestyle bago bumili ng tiket. Ang kanyang komento ay nagdulot ng mahinang halakhak mula sa isang hedge fund manager sa kabila ng pasilyo at isang investment banker na nakaupo sa likod niya. Ang kanilang pagkamangha ay makikita sa paraan ng kanilang pag-iling ng ulo at pagbabalik sa kanilang mga Financial Times na pahayagan. Humigpit ang panga ni Nathan ng hindi halata, isang micro-expression na hindi makikita ng karamihan, ngunit kumakatawan sa mga taon ng kasanayang pagpipigil. Nakarinig na siya ng mga katulad na komento noon sa mga grocery store nang magtantrum si Olivia. Sa mga school event kung saan ang ibang mga magulang ay nagmamaneho ng mamahaling sasakyan habang siya ay dumating sa kanyang 1-0 taong gulang na pickup truck. Sa bawat pagkakataon, naaalala niya ang mga salita ni Sarah mula sa kanyang kama sa ospital. Ang kanyang kamay ay mahina ngunit mapilit sa kanya. Pinangako siyang huwag kailanman hayaan ang pagmamataas o galit na makaapekto sa kaligayahan ng kanilang anak. Ipinagpalit niya ang kanyang mga fighter pilot wings para sa isang toolbox. Tinanggap ang posisyon bilang isang aviation maintenance engineer na nagbabayad ng bahagi lamang ng kanyang sweldo sa militar. Ngunit pinapayagan siyang makauwi tuwing gabi para sa mga kwento sa oras ng pagtulog. Daddy, bakit tumatawa ang mga taong iyon? Bulong ni Olivia, ang kanyang maliit na kamay ay hinahanap ang kanyang kamay habang nararamdaman niya ang hindi komportableng kapaligiran sa kabila ng hindi pag-unawa sa pinagmulan nito. Lumuhod si Nathan sa tabi ng kanyang upuan, ang kanyang boses ay malumanay at matatag, ang parehong tono na ginagamit niya kapag ipinapaliwanag kung bakit hindi na makakabalik si Mommy mula sa langit. Huwag kang mag-alala sa kanila, mahal. Kailangan lang ng ilang tao na gumawa ng ingay. Eksaktong narito tayo kung saan tayo dapat. Kinuha niya ang paborito niyang libro tungkol sa isang matapang na maliit na eroplano na makakalipad ng mas mataas kaysa sa lahat ng iba dahil ito ay may pinakamalaking puso. Isang kwento na dating binabasa ni Sarah na naging kanilang ritual tuwing gabi. Pinanood ni Astrid ang interaksyon na ito nang maihalo ng kasiyahan at iba pang bagay na hindi niya matukoy. Marahil ay isang kislap ng pagkabalisa sa tunay na pagmamahal sa pagitan ng ama at anak na babae. Binuo niya ang kanyang imperyo sa pagbabasa ng mga tao, sa pagtukoy ng mga kahinaan at paggamit nito sa negosasyon. Ang halatang pinansyal na hadlang ng lalaking ito, ang kanyang lumang damit, ang generic brand na sneakers, lahat ay tumutukoy sa isang taong walang negosyo sa business class. Marahil ay isang taong nag-ipon ng ilang buwan o gumamit ng mga puntos na naipon sa loob ng maraming taon para sa isang solong marangyang karanasan. Ang eroplano ay lumayo sa gate ng may banayad na pagyanig na nagpapakita ng simula ng bawat paglalakbay sa kalangitan. Tinulungan ni Nathan si Olivia na hanapin ang safety card, ginawang laro ang kinakailangang demonstrasyon, tulad ng ginawa nila sa ilang flights na kanilang sinakyan ng magkasama. Natawa siya nang gumawa siya ng mga sound effects para sa pagbagsak ng oxygen masks.
Ang kanyang tawa, isang maliwanag na nota na pumutol sa tahimik na kapaligiran ng mga business travelers, nakatuon sa mga laptop at tablet na bukas na sa mga spreadsheet at presentation. Habang umaakyat ang flight 789 sa 10,000 NE, ang seatbelt sign ay lumabo at nagsimula ang serbisyo ng cabin crew. Tinanggihan ni Nathan ang inalok na champagne, humiling ng apple juice para kay Olivia. Isa pang detalye na hindi nakaligtas sa pansin ni Astrid. Uminom siya ng kanyang Dom Perignon habang gumagawa ng mga mental note para sa kanyang presentation sa London. Paminsan-minsan ay sumulyap sa mag-ama na tila abala sa isang drawing project na mukhang fighter jets at ulap. Ang unang indikasyon ng problema ay dumating sa 35,000 eki sa ibabaw ng karagatang Pasipiko. Nayanig ang eroplano, hindi ang banayad na turbulence na halos hindi napapansin ng mga pasahero, kundi isang marahas na pagyanig na nagpatalsik sa mga inumin sa mga tray table at nagdulot ng nakapangingilabot na kalampagan sa mga overhead bins. Kumikislap ang mga ilaw, nagtatapon ng kakaibang mga anino sa biglang namumutlang mga mukha, at isang kakaibang amoy ng nasusunog ang nagsimulang lumaganap sa kabin, matalim at maanghang tulad ng sobrang init na electrical components. Sa cockpit, sunod-sunod na nagliwanag ang mga babala, nagpinta sa madilim na espasyo ng pula at amber. Ang mukha ni Carlo de los Santos ay nagbago mula sa maputla hanggang sa ashen. Pawis na bumubuo sa kanyang noo habang nahihirapan siyang tumuon sa mga instrumento. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang inaabot ang mga kontrol, at napansin ni Kapitan Cruz ang hirap na paghinga ng kanyang first officer, ang paraan ng kanyang pagpikit na tila sinusubukang linawin ang kanyang paningin. "Carlo, ayos ka lang ba?" tanong ni Kapitan Cruz. Ang kanyang tono ay nagbago mula sa propesyonal patungo sa pag-aalala habang pinapanood niya ang lumalalang kondisyon ng kanyang kasamahan. Bago pa man makasagot si Carlo, ang kanyang katawan ay naging matigas, pagkatapos ay bumagsak pasulong laban sa kanyang harness. Ang kanyang paghinga ay naging mababaw at irregular, at ang kanyang balat ay nagkaroon ng kulay-abong kulay na nagpatunog ng mga alarm bells sa isip ng nakaranas na Kapitan Cruz. Agad na pinindot ng kapitan ang kanyang radyo, tinawag si Evelyn Santos habang sabay na sinusubukang panatilihin ang kontrol sa isang eroplano na nagsimulang bahagyang lumihis sa kanan. Muling huminto ang eroplano, sa pagkakataong ito ay sinamahan ng tunog na ayaw marinig ng sinumang pasahero, ang pag-stutter ng isang makina na nahihirapan upang mapanatili ang kapangyarihan. Nagsigawan ang mga pasahero sa economy class, habang ang mga pasahero sa business class ay humawak sa kanilang mga armrests ng may puting knuckles. Nabali ang baso ng tsampag ni Astrid sa sahig. Ang gintong likido ay nahalo sa mga basag ng kristal habang ang eroplano ay bumagsak ng ilang daang talampakan sa loob ng ilang segundo bago na kontrol muli ni Kapitan Cruz. Ang boses ni Kapitan Cruz ay nag-crack sa intercom at sa unang pagkakataon sa kanyang karera, nadama ng mga pasahero ang gilid ng pagmamadali sa ilalim ng kanyang propesyonal na kalmado. "Mga Ginoo at Ginang, ito ang inyong kapitan na nagsasalita. Nakakaranas kami ng ilang teknikal na problema. Kailangan kong itanong, mayroon bang kasalukuyan o dating piloto na sakay? Ano mang piloto na may karanasan, militar o sibilyan? Mangyaring ipahayag ang inyong sarili sa cabin crew kaagad." Ang katahimikan na sumunod ay nakabibingi, sinira lamang ng nakakabahala na ungol ng mga nahihirapang makina at kalat-kalat na hikbi mula sa mga pasahero, na kumbinsido na nabubuhay sila sa kanilang huling mga sandali. Gumalaw ang mga flight attendants sa mga pasilyo, ang kanilang mga mukha ay maskara ng propesyonal na pagkakampante, kahit na ang kanilang mga mata ay nagpapakita ng kanilang pag-aalala. Sinuyod ni Evelyn Santos ang business class. Ang kanyang tingin ay tumigil sa bawat pasahero, naghahanap ng anumang tanda ng pagkilala o tugon sa hindi pa nagaganap na kahilingan ng kapitan. Ang panloob na labanan ni Nathan ay nagangalit sa loob ng 3 pagtibok ng puso. Nangako siya kay Sarah, nanumpa sa kanyang alaala na hindi na niya muling ilalagay ang kanyang sarili sa panganib. Nakailangan ni Olivia ng isang ama higit sa pangangailangan ng mundo ng isa pang bayani. Ang kanyang pagreretiro mula sa Air Force ay hindi lamang isang pagbabago sa karera, kundi isang pangunahing pagbabago sa mga prioridad. Pinili ang mga pagbisita sa palaruan sa halip ng mga misyon ng labanan. Pinili ang mga kwento sa oras ng pagtulog sa halip ng mga briefing room. Gayunpaman, habang nararamdaman niya ang hindi matatag na paggalaw ng eroplano,
kinikilala ang mga tanda ng isang eroplano na lumalaban upang manatili sa ere. Alam niya na ang kanyang pangako na panatilihing ligtas si Olivia ay mas mahalaga kaysa sa lahat. Ang kanyang kamay ay lumipat sa bulsa ng kanyang jacket. Ang mga daliri ay nakakahanap ng lumang leather na pitaka na naglalaman ng kanyang mga identification card. Sa likod ng kanyang driver's license, maingat na napanatili sa kabila ng wala ng opisyal na gamit sa loob ng 3 taon, ay ang kanyang military D, ang agila at kalasag ay nakikita pa rin sa ilalim ng laminasyon. Lieutenant Colonel Nathan Reyes, fighter pilot, 22D Fighter Squadron. Ipinapakita ng litrato ang isang mas batang lalaki, malinis ang mukha at seryoso. Ang mga mata ay nakatuon sa malalayong abot-tanaw sa halip ng mga playground swings at school recital. Hinawakan ni Olivia ang kanyang kamay habang muling yanig ang eroplano, ang kanyang maliliit na daliri ay magkakakabit sa kanya. Daddy, magiging maayos ba tayo? Ang kanyang boses ay nanatiling matatag, nagtataglay ng implicit na tiwala na anuman ang mangyari. Hahawakan ito ng kanyang ama sa parehong paraan ng paghawak niya sa mga bangungot at galo sa tuhod at mga tanong kung bakit may mommy ang ibang tao at siya ay wala. Hinalikan ni Nathan ang tuktok ng kanyang ulo, nilalanghap ang matamis na amoy ng kanyang strawberry shampoo. Pagkatapos ay tumayo ng dahan-dahan, ang kanyang galaw ay nakakuha ng pansin ng lahat sa business class. Kinuha niya ang military D at ibinigay kay Evelyn Santos, na biglang lumitaw sa tabi ng kanyang upuan na tila ipinatawag ng kanyang desisyon. Lumaki ang kanyang mga mata nang basahin niya ang mga credentials, agad na naunawaan ang kahalagahan ng hawak niya. Siya ang daddy ko, malumanay ngunit buong pagmamalaki, sabi ni Olivia sa wala, ang kanyang baba ay nakataas habang pinapanood niya ang kanyang ama na sumunod sa flight attendant patungo sa cockpit. Lumipad siya ng pinakamabilis na eroplano sa buong Air Force. Kaya niyang paliparin ang kahit ano. Nakatitig si Astrid de la Cruz sa lalaking hindi niya pinansin, pinapanood ang kanyang kumpiyansa na paglakad patungo sa harapan ng eroplano. Ang lumang damit ay biglang nagmukhang iba, ang lumang jacket ay nagpakita bilang isyu ng militar. Ang tumpak na paraan ng kanyang paggalaw sa makitid na pasilyo ay nagsasaad ng pagsasanay at disiplina sa halip na awkwardness sa lipunan. Ang kanyang isip na nalalambungan ng tiyampag ay nahirapan na pagkasunduin ang paghahayag na ito sa kanyang mga naunang hinuha. Ang cognitive dissonance ay lumikha ng isang hindi komportableng buhol sa kanyang tiyan na walang kinalaman sa pabago-bagong galaw ng eroplano. Pumasok si Nathan sa cockpit upang makita si Kapitan Cruz na nakikipagbuno sa mga kontrol habang si Carlo de los Santos ay walang malay, nakatali ngunit malinaw na hindi makakilos. Ang instrument panel ay nagpakita ng maraming babala sa sistema at agad na nakilala ng mata ni Nathan ang mga critical na issue, pagbabago-bago ng hydraulic pressure, pagtaas ng temperatura ng makina, at tila isang bahagyang pagkabigo sa kuryente na nakakaapekto sa mga sistema ng nabigasyon. Ang amoy ng nasusunog na electronics ay mas malakas dito, at sa pamamagitan ng windscreen, makikita niya ang pagbuo ng mga ulap ng bagyo sa harapan, madilim na tor ng cumulonimbus na susubok maging sa isang ganap na gumaganang eroplano. Lieutenant Colonel Nathan Reyes, retiradong Air Force, ang negatibo 22 Raptor pilot, anunsyo ni Nathan, dumula sa jump seat sa likod ng posisyon ng piloto. 2,000 oras ng labanan, 1,000 pa sa pagsasanay at transport aircraft. Sabihin mo kung ano ang kailangan mo, Kapitan. Hindi nag-aksaya ng oras si Benji Cruz sa mga pasasalamat o pag-verify. Kinailangan ng krisis ang agarang aksyon. Ang first officer ay down. Malamang matinding food poisoning o allergic reaction. Nawalan tayo ng bahagyang hydraulics. Ang pangalawang makina ay tumatakbo ng hindi maayos. At malapit na tayong dumaan sa isang sistema ng bagyo na hindi ko maiiwasan sa ating kasalukuyang mekanikal na kalagayan. Kailangan ko kayong humawak sa komunikasyon at pamamahala ng sistema habang ako ang lumilipad. Kaya mo ba yan? Inaabot na ni Nathan ang ekstrang headset. Ang kanyang mga kamay ay gumagalaw sa mga hindi pamilyar na kontrol ng may adaptive thinking na nagpasikat sa kanya bilang isa sa mga nangungunang piloto ng Air Force. Naiintindihan, Kapitan. Kailangan ko ng 30 segundo para pamilyarhin ang aking sarili sa layout ng inyong panel. Pagkatapos, ako na ang inyong copilot. Ano ang pinakamalapit nating diversion airport? Habang nagtatrabaho ang dalawang lalaki upang patatagin ang eroplano,
bumalik si Evelyn Santos sa kabin upang pamahalaan ang mga pasaherong lalong nagpapanik. Gumalaw siya ng may sadyang kalmado, inutusan ang mga tao na tiyaking nakakabit ang mga seatbelt at inilagay ang mga nakakalat na bagay sa panahon ng turbulence. Ang kanyang boses ay nanatiling matatag habang inuulit niya ang mga katiyakan, kahit na ang kanyang sariling puso ay tumibok ng mabilis sa kaalaman kung gaano kaseryoso ang kanilang sitwasyon. Sa business class, natagpuan ni Astrid ang kanyang sarili na humahawak sa kanyang armrest nang may hindi pa nararanasan na takot. Nakipagnegosasyon na siya ng $1 billion na kasunduan, hinarap ang mga hostile takeover, at nakaligtas sa mga pagtataksil sa boardroom. Ngunit wala sa mga iyon ang naghanda sa kanya para sa kawalan ng magawa habang nakakulong sa isang metal na tubo sa 35,000 nang walang kontrol sa kanyang kapalaran. Sa paligid niya, inabandona ng ibang mga pasahero ang pagkukunwari ng pagiging kalmado. Ang ilan ay umiiyak ng hayagan, ang iba ay nagdarasal at nagbubulungan, at ang ilan ay nakatitig lamang sa unahan sa gulat. Umupo si Olivia Reyes ng may kahanga-hangang pagkakampante para sa isang 7 taong gulang. Ang kanyang sketchbook ay nakabukas sa isang drawing ng isang negatibo 22 raptor na kanyang ginagawa. Maingat siyang nagkukulay, nananatili sa loob ng mga linya sa kabila ng paminsan-minsang pagyanig ng eroplano, na tila ang kanyang nakatutok na pagkakampante ay makakatulong sa kanyang ama sa cockpit. Nang magsimulang mag-hyperventilate ang businessman sa tabi niya, inalok niya ito ng piraso ng gum mula sa kanyang unicorn backpack. Ipinaliwanag na sinabi ng kanyang daddy na ang pagnguya ng gum ay nakakatulong sa ear pressure at nerbiyos. Sa cockpit, ganap nang nakasama si Nathan sa mga operasyon ng flight. Ang kanyang boses ay matatag habang nakikipag-ugnayan sa air traffic control habang sinusubaybayan ang mga parameter ng makina. London Center, ito ang flight 789 na nagdedeklara ng emergency. Mayroon kaming bahagyang pagkabigo sa sistema at humihiling ng agarang direksyon patungo sa pinakamalapit na angkop na paliparan. Mayroon kaming humigit kumulang 200 katao sa loob na may 4 na oras na gasolina na natitira. Tinamaan sila ng bagyo ng mailakas ng kamao ng higante. Ang ulan ay bumabayo sa windscreen nang matindi na ang visibility sa harap ay halos wala. Ang kidlat ay pumunit sa kalangitan sa napakaliwanag, nakakatakot na mga pagpapakita, at ang eroplano ay tumalon tulad ng isang ligaw na kabayo, sinusubukang itapon ang mga sakay nito. Napatunayan ang karanasan ni Nathan sa labanan na napakahalaga habang pinapanatili niya ang kanyang composure. Tinawag ang mga readings at adjustments habang si Kapitan Cruz ay nakikipaglaban upang panatilihing matatag ang eroplano. Nananatili sa taas na 33,000, ulat ni Nathan, ang kanyang boses ay pumutol sa kaguluhan ng may katumpakan ng militar. Ang temperatura ng makina 2 ay bumababa, ngunit nasa dilaw pa rin. Ang hydraulic pressure ay nagbabago sa pagitan ng 40 at 60%. Kailangan nating simulan ang pagbaba sa lalong madaling panahon, Kapitan, o nanganganib tayong mawalan ng ganap na hydraulic failure. Tumango si Benji Cruz ng may pait, pinahahalagahan ang kalmado at kakayahan ng kanyang di inaasahang kopilot. Magkasama, sinimulan nilang kalkulahin ang mga rate ng pagbaba at mga vektor ng paglapit. Isinasaalang-alang ang kanilang mga mekanikal na limitasyon at ang mga kondisyon ng panahon. Ang pinakamalapit na angkop na paliparan ay ang Shannon sa Ireland, 90 minuto pa ang layo sa normal na kondisyon. Ngunit wala sa kanilang kasalukuyang sitwasyon ang normal. Sinubukan ng pagbaba sa bagyo ang bawat kasanayan na taglay ng 2 lalaki. Tinawag ni Nathan ang mga readings ng taas at bilis habang pinamamahalaan ang mga komunikasyon sa radyo sa mga lalong nag-aalala na air traffic controllers. Nakipag-ugnayan siya sa mga emergency services sa lupa, tinitiyak na may mga ambulansya na nakahanda para kay Carlo at sa sinumang nasugatan na pasahero. Ang kanyang mga daliri ay lumipad sa flight management system, naglalagay ng mga pagwawasto at sinusubaybayan ang kanilang glide path. Habang si Kapitan Cruz ay manumanong lumipad sa eroplano sa pamamagitan ng turbulence na hahamon sa isang ganap na gumaganang eroplano. 500 km sa decision altitude, anunsyo ni Nathan habang tumago sila sa mas mababang ulap upang makita ang mga ilaw ng runway na kumikinang sa Irish Rain. Approach speed 150 knots, medyo mataas ngunit nasa loob ng parameters dahil sa ating hydraulic situation. Wind shear warning active.
Inirerekomenda ang isa 0-degree right correction. Ang unang pagtatangka sa paglapag ay kinailangang ihinto nang itulak sila ng malakas na crosswind papalayo sa centerline bago pa man lumapag. Ang matatag na tawag ni Nathan ay nakatulong kay Kapitan Cruz na maisagawa ang isang perpektong go-around sa kabila ng sira-sirang sistema, umakyat pabalik sa kulay abong ulap para sa isa pang pagtatangka. Nagsigawan ang mga pasahero habang muling umalingaw ang mga makina sa buong lakas. Ang eroplano ay umakyat sa isang anggulo na nagpilit sa lahat na bumalik sa kanilang mga upuan. Nanalangin si Astrid sa unang pagkakataon mula pagkabata, ang kanyang karaniwang pagdududa ay nawala dahil sa matinding takot. Naisip niya ang kanyang walang laman na apartment, ang mga parangal at pagkilala na biglang tila walang saysay, ang mga relasyon na kanyang isinakripisyo para sa tagumpay. Sa tabi niya, naririnig niya ang maliit na boses ni Olivia na nagsasabing, ayos lang. Alam ni Daddy ang gagawin. Nangako siya kay Mommy na lagi niya akong ililigtas. Ang pangalawang paglapit ay nagsimula sa pagtawag ni Nathan ng bawat parameter na may katumpakan ng isang siruhano na naglalarawan ng mahahalagang tanda. 3,000 deki sa glide slope. Bilis 145 knots. Hydraulic pressure ay nananatili sa 55%. Na-apply na ang wind correction. Mahusay ang pagsubaybay sa centerline. Ang kanyang boses ay naging ritmo kung saan lumilipad si Kapitan Cruz. Bawat tawag ay isang batong panapak patungo sa kaligtasan. 1,000 nakamit ang stabilized approach criteria. Inirerekomenda ang pagpapatuloy, anunsyo ni Nathan. Ang kanyang tono ay walang pahiwatig ng napakalaking presyon na kinakaharap ng dalawang lalaki. 500 papalapit sa minimum. Kitang-kita ang runway. 12 oras, ang wind check ay nagpapakita ng 15 knots mula sa kanan sa loob ng mga limitasyon. Ang pangunahing landing gear ay bumaba ng malakas upang tumalbog ng isang beses bago huminto. Ang gulong sa ilong ay sumunod ng may ingay na nagdulot ng ginhawa na bumaha sa 200 pasahero. Umalingaw ang reverse thrust habang nilabanan ni Kapitan Cruz na pabagalin ang kanilang momentum sa madulas na runway. Tinawag ni Nathan ang bumababang bilis habang sinusubaybayan ang temperatura ng preno at hydraulic pressure. Ginamit nila ang halos buong haba ng runway bago huminto. Ang mga truck ng bombero at ambulansya ay nagmamadaling papunta sa kanilang posisyon. Sumambulat ang kabin sa palakpakan at luha ng ginhawa. Magkayakap ang mga estranghero. Ang ibinahaging trauma ng malapit na kamatayan ay lumikha ng agaran na pagkakaugnay. Ang propesyonal na pagkakampante ni Evelyn Santos ay tuluyang nabasag habang pinupunasan niya ang mga luha sa kanyang mga mata habang dinidirekta ang paglikas kay Carlo de los Santos sa isang medical stretcher. Gising si First Officer, ngunit mahina, nagawa niyang magbigay ng thumbs up habang inilalabas siya ng mga paramedic sa harap ng mga pasahero na may utang sa kanya at sa kanyang mga kasamahan ang kanilang buhay. Pinatay ni Kapitan Benji Cruz ang mga makina at bumaling kay Nathan nang may pakikipagkamay na nagpapahiwatig ng higit pa sa mga salita. Iniligtas mo kaming lahat, Nathan. Iyon ay isa sa pinakamagandang paglipad na kailanman ay naging bahagi ako. Nawala ng Air Force ng isang mahusay na piloto nang ikaw ay nagretiro. Tinanggal ni Nathan ang headset, biglang pagod habang nagsisimulang lumipas ang adrenaline. Ginawa lang ang kailangan, Kapitan. Sinumang piloto ay gagawin din iyon. Ngunit alam ng dalawang lalaki na hindi iyon totoo, na ang kombinasyon ng karanasan sa labanan, kaalaman sa teknikal, at supernatural na kalmado sa ilalim ng presyon ang naging dahilan ng pagkakaiba sa pagitan ng matagumpay na emergency landing at potensyal na sakuna. Habang lumabas si Nathan sa cockpit, nanahimik ang business class cabin. Ang parehong mga pasahero nang umisi sa kanyang paghihirap sa bagahe ay tiningnan na ngayon siya ng may paghanga at pasasalamat. Ilan ang tumayo at pumalakpak. Ang iba ay tumango lamang ng may paggalang, naunawaan na ang kanilang mga naunang paghusga ay halos nagdulot sa kanila ng pagkakataong makapaghusga muli ng sinuman. Lumundag si Olivia sa kanyang mga bisig sa sandaling makarating siya sa kanilang mga upuan, ang kanyang maliit na katawan ay nanginginig sa ginhawa. Alam kong ililigtas mo ang lahat, Daddy. Sinabi ko sa kanila na gagawin mo.
Ang kanyang simpleng pananampalataya sa kanya ay mas mahalaga kaysa sa lahat ng mga medalya at parangal na kanyang kinita sa kanyang karera sa militar. Ang mga media crew ay nagsisimula ng magtipon sa labas ng eroplano na naalarma sa emergency landing at sa dramatikong kwento ng pasaherong piloto na tumulong ng higit na kailangan. Ngunit walang interes si Nathan sa mga panayam o parangal. Inipon niya ang mga gamit ni Olivia, ang kanyang sketchbook, at unicorn backpack. Naghahanda na mawala sa dami ng mga lumilikas na pasahero, tulad ng kanyang pagkawala sa buhay militar 3 taon na ang nakakaraan. Nakahanay si Astrid de la Cruz sa pasilyo, hinaharangan ang kanyang daan. Ang kanyang designer na damit ay lukot, ang kanyang perpektong makeup ay humawa sa luha ng takot, at ang kanyang karaniwang commanding presence ay napalitan ng isang bagay na mas tao. Teka, pakiusap, sabi niya, ang kanyang boses ay walang matalim na tono tulad ng dati. May utang ako sa iyo na paumanhin. Higit pa roon, may utang ako sa iyo ng buhay ko. Lahat kami. Inayos ni Nathan si Olivia sa kanyang balakang, tinapat ang mga mata ni Astrid nang may parehong matatag na tingin na nakatitig sa mga eroplanong panlaban ng kaaway. Wala kang utang sa akin, ma'am. Isa lang akong maintenance engineer na may alam sa eroplano. Sino man ay gagawin din ang pareho para sa kanilang anak. Ang simple ng kanyang tugon ay tumama kay Astrid ng mas malakas kaysa sa anumang akusasyon. Gumugol siya ng mga taon sa pagbuo ng mga pader ng yaman at katayuan upang protektahan ang kanyang sarili mula sa kahinaan, hinuhusgahan ang iba sa kanilang panlabas upang maiwasan na makita ang kanilang lalim. Ang lalaking ito ay may karapatang kondenahin siya, upang ipahiya siya sa publiko tulad ng pagtatangka niyang ipahiya siya. Gayunpaman, pinili niya ang biyaya sa halip. Nagkamali ako, pag-amin ni Astrid. Ang mga salita ay banyaga sa kanyang dila, ngunit kinakailangan. Hinuhusgahan kita nang hindi ko alam ang anumang bagay tungkol sa iyo. Napakatagal ko nang sinusukat ang halaga sa maling sukatan, kaya nakalimutan ko kung ano talaga ang mahalaga. Tiningnan niya si Olivia, na nakatingin sa kanya nang may mausisang mata. Ang iyong anak na babae ay mapalad na mayroon ka. Sana balang araw, may mag-isip na karapat-dapat ako sa ganoong uri ng tapang. Si Olivia, na may inosenteng karunungan ng pagkabata, ay hinila ang sira-sirang designer sleeve ni Astrid. Pwede kang maghapunan sa amin, masiglang alok niya. Ang daddy ay gumagawa ng masarap na spaghetti, at lagi kaming may sapat. Iyon ang sinabi ni Mommy dati, laging may lugar para sa isa pang kaibigan sa mesa. Nagsimulang tumanggi si Nathan, alam ang malawak na agwat sa lipunan sa pagitan nila. Ngunit may isang bagay sa ekspresyon ni Astrid ang pumigil sa kanya. Sa likod ng matagumpay na si Facade ay isang kalungkutan. Nakilala niya ang paghihiwalay na dulot ng pagtatayo ng napakataas na pader na walang makakaakyat. Inimbitahan sana siya ni Sarah ng walang pag-aalinlangan. Nakita sana ang lampas sa matatalim na gilid ang taong kailangan lang makita bilang tao. May lugar malapit sa airport hotel, sabi ni Nathan sa wakas. Walang espesyal, masarap lang na pagkain at saganang servings. Malugod kang makasama kung gusto mo. Ang restaurant ay talagang hindi espesyal, fluorescent lights sa halip na chandelier, paper napkins sa halip na tela, at mga menu na mailarawan ng pagkain. Ngunit habang nakaupo silang tatlo sa isang lumang vinyl booth, may nagbago sa kapaligiran. Nakita ni Astrid ang kanyang sarili na tumatawa ng tunay sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon habang ipinapaliwanag ni Olivia ang aerodynamics ng French fries. Ginagamit ang mga ito upang ipakita kung paano gumagawa ng lift ang mga eroplano. Nagbahagi si Nathan ng mga kwento mula sa kanyang mga araw sa Air Force, maingat na inedit para sa batang edad, habang nagkukulay si Olivia sa papel na placemat. Pinag-usapan niya si Sarah nang walang matinding kalungkutan na dating kasama ng kanyang pangalan, inilarawan kung paano sila nagkakilala sa isang air show kung saan siya ay nagbebenta ng gawang bahay na alahas. Kung paano niya iginiit na masyado siyang seryoso at kailangan niya ng isang taong magpapaalala sa kanya na hindi lahat ng bagay sa buhay ay nangangailangan ng military precision. Ang ganda niya pakinggan, malumanay na sabi ni Astrid, naunawaan na ang sulyap sa buhay ni Nathan ay isang pribilehiyo na hindi niya kinita, ngunit ipinagkaloob pa rin sa kanya. Siya nga, pagtatangi ni Nathan, tinutulungan si Olivia na hiwain ang kanyang chicken fingers sa mas maliliit na piraso.
Ginawa niyang mas mahusay ang lahat ng nasa paligid niya sa pamamagitan lamang ng pagiging sarili niya. Gusto ka sana niya, sasabihin niya. Kailangan mo lang ng isang taong magpapaalala sa iyo na ang tagumpay ay hindi tungkol sa pagkakaroon ng pinakamarami. Ito ay tungkol sa pagiging pinakamahalaga sa isang tao. Habang lumilipas ang gabi, paulit-ulit na umalinggaw ang telepono ni Astrid sa mga mensahe mula sa kanyang London team tungkol sa naantalang pulong mula sa mga reporter na gustong makuha ang kanyang komento sa emergency landing. Mula sa kanyang assistant na mailistahan ng mga agarang desisyon na kailangan. Sa unang pagkakataon sa kanyang profesional na buhay, inilagay niya ang telepono ng nakaharap at binabaliwala ang lahat, pinili sa halip na tumuon sa kasalukuyang sandali. Sa animated na paglalarawan ni Olivia ng kanyang paboritong pelikulang Disney, sa tahimik na humor ni Nathan. Sa simpleng kasiyahan ng isang pagkain na ibinahagi ng walang agenda o estratehiya. Nagpapatayo ako ng mga kumpanya, sabi ni Astrid habang nakatulog si Olivia sa balikat ng kanyang ama. Nakapagbigay ako ng trabaho sa libu-libong tao, nakabuo ng bilyon-bilyong kita, at lumabas sa mga pabalat ng magasin. Ngunit habang nakaupo ako rito at pinapanood ka kasama siya, napagtanto ko na wala pa akong naitatayo na talagang mahalaga. Walang sinuman ang titingin sa akin sa paraan ng kanyang pagtingin sa iyo, na may kumpletong tiwala at walang pasubaling pagmamahal. Dahan-dahang inayos ni Nathan si Olivia, kinuha ang kanyang jacket at inilagay sa kanya tulad ng kumot. Hindi pa huli ang lahat para baguhin ang iyong ginagawa, simple niyang sabi. Sabi ni Sarah, bawat araw ay isang pagkakataon upang piliin kung sino ka. Ang nakaraan ay ensayo lamang para sa kasalukuyan. Sa labas, ang ulan sa Ireland ay naging banayad na ambon, tinatakpan ang mga bintana ng maliliit na patak na sumalo sa mainit na ilaw ng restauran. Paminsan-minsan ay dumadaan ang iba pang mga pasahero ng emergency landing, ang ilan ay nakikilala si Nathan at tumatango ng may paggalang. Ngunit kinikilala lamang niya sila ng maikli bago ibalik ang kanyang atensyon sa kanyang anak at sa di inaasahang kasama sa hapunan. Pinanood ni Astrid si Nathan na buhatin ang natutulog na si Olivia patungo sa kanilang hotel shuttle. Ang kanyang malalakas na braso ay humawak sa kanya na tila siya ay gawa sa pinong salamin. Naisip niya ang kanyang sariling ama, malayo at mapanuring, na sumusukat ng pagmamahal sa mga tagumpay at pag-apruba sa mga acquisition. Naging siya nang hindi niya namamalayan, nagtayo ng isang imperyo sa parehong malamig na pundasyon na nag-iwan sa kanya na bangkarote sa emosyon sa kabila ng materyal na yaman. Salamat, tawag niya habang huminto si Nathan sa pinto ng shuttle. Hindi lang dahil sa pagliligtas sa aming buhay, kundi dahil sa pagpapakita sa akin kung ano talaga ang hitsura ng tapang. Hindi ito tungkol sa pagiging walang takot sa mga boardroom o pagtagumpay sa mga merkado. Ito ay tungkol sa pagiging takot at pagpili ng pagmamahal pa rin. Umiti si Nathan, ang ekspresyon ay nagpabago sa kanyang magaspang na mukha. Lahat ay may pinaglalabanan, binibining de la Cruz. Ang mga mapapalad ay mayroong karapat-dapat na ipaglaban. Sumulyap siya kay Olivia, pagkatapos ay bumalik kay Astrid. Marahil oras na para hanapin mo ang iyong someone. Habang humahayo ang shuttle, nakatayo si Astrid sa ambon. Ang kanyang designer na sapatos ay nabasa, ang kanyang buhok ay nahuhulog mula sa perpektong ayos. Naisip niya ang presentasyon na naghihintay sa London, ang mga kasunduan na gagawin, ang mga imperyo na palalawakin. Pagkatapos ay naisip niya ang inosenteng imbitasyon ni Olivia sa hapunan, ang tahimik na biyaya ni Nathan, ang init ng luma at ordinaryong restoran na iyon. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nagtaka siya kung umaakyat ba siya sa maling bundok sa buong panahon. Ang balita ay mabilis na kumalat sa loob ng ilang oras, ang dramatikong kwento ng isang hamak na single father na nagligtas ng isang eroplano na puno ng tao ay kumalat sa pandaigdigang media. Ngunit tinanggihan ni Nathan Reyes ang lahat ng kahilingan sa panayam, tinanggihan ang mga alok para sa mga book deal at movie rights, pinili sa halip na tahimik na bumalik sa kanyang buhay bilang isang maintenance engineer at mapagmahal na ama. Nangako siya kay Sarah na mabuhay para kay Olivia, at hindi kasama roon ang kasikatan o kayamanan, kundi ang presensya at pagmamahal. Nagbalik si Astrid de la Cruz sa kanyang corporate world, ngunit may isang pangunahing pagbabago.
Nagpatupad siya ng mga bagong patakaran sa kanyang kumpanya na nagbibigay prioridad sa work-life balance, nagtatag ng isang foundation na sumusuporta sa mga single parent, at nagsimulang sukatin ang tagumpay hindi lamang sa profit margins, kundi sa epekto nito sa tao. Naglagay siya ng larawan sa kanyang desk mula sa isang artikulo sa balita tungkol sa emergency landing, isang malabong larawan ni Nathan na buhat si Olivia sa tarmac, isang paalala na ang tunay na lakas ay hindi tungkol sa kapangyarihan sa iba, kundi responsibilidad para sa kanila. Makalipas ang ilang buwan, nakatanggap siya ng isang hand-drawn na imbitasyon sa maingat na sulat kamay ni Olivia para sa school play. May kasamang note si Nathan na nagsasabing iginiit ni Olivia na imbitahan ang mabait na babae mula sa eroplano na nangangailangan ng mga kaibigan. Nilinis ni Astrid ang kanyang schedule, sumakay sa coach sa unang pagkakataon sa isang dekada, at umupo sa isang elementary school auditorium. Pinapanood si Olivia na gumanap bilang isang matapang na maliit na eroplano sa isang kwento tungkol sa paglipad gamit ang puso sa halip na mga pakpak lamang. Pagkatapos ng dula, habang nagtitipon ang mga magulang para sa juice at cookies sa cafeteria, ipinakilala ni Olivia si Astrid sa kanyang mga kaklase bilang ang babae na tinulungan ng daddy niya na mahanap ang kanyang puso. Humingi ng paumanhin si Nathan sa katapatan ng kanyang anak, ngunit ngumiti lamang si Astrid, na unawaan na madalas ay nakikita ng mga bata ang mga katotohanang pinipilit itago ng mga matatanda. Nagtayo siya ng isang imperyo ngunit nawalan ng kaluluwa. Nakamit ang mundo ngunit isinakripisyo ang koneksyon. Nanalo sa bawat laban maliban sa pinakamahalaga, ang laban upang manatiling tao sa isang mundo na nagpapakawalang tao. Nakatayo sa school cafeteria na iyon, kumakain ng biniling cookies, at nakikinig kay Olivia na ipinapaliwanag kung bakit ang kanyang daddy ang pinakamahusay na piloto kahit na nag-aayos siya ng eroplano ngayon. Naintindihan ni Astrid ang ibig sabihin ni Nathan tungkol sa paghahanap ng kanyang T-Someone. Hindi ito tungkol sa romantikong pag-ibig o pamilya sa tradisyonal na kahulugan, kundi tungkol sa pagpili na tingnan ang iba bilang higit pa sa mga batong panapak o hadlang. Tungkol sa pagkilala na bawat tao ay may dalang kwentong nararapat pakinggan, isang buhay na karapat-dapat isabuhay. Isang puso na karapat-dapat protektahan. Ang emergency landing ng Flight 789 ay naging isang footnote sa kasaysayan ng aviation, isa pang matagumpay na senaryo ng pamamahala sa krisis na pinag-aaralan sa mga programa ng pagsasanay ng piloto. Ngunit para sa 200 pasahero, nanatili itong isang mahalagang sandali kung saan ang ordinaryong tao ay nagpakita ng pambihirang karakter. Kung saan ang mga pagpapalagay ay nawasak laban sa katotohanan, kung saan ang tahimik na tapang ng isang single father ang nagligtas sa lahat. Nagpatuloy si Nathan sa kanyang trabaho bilang isang maintenance engineer, nakahanap ng layunin sa pagtiyak na ligtas na makapaglakbay ang ibang pamilya. Hindi niya kailanman binanggit ang kanyang mga heroic na aksyon maliban kung direkta siyang tinanong, at kahit na, ibinigay niya ang kredito kay Kapitan Cruz at sa buong crew para sa matagumpay na paglapag. Ang kanyang buhay ay nakasentro kay Olivia, sa pagtulong sa homework at soccer practice, sa mga kwento sa oras ng pagtulog at pancake sa umaga. Sa pagtupad ng kanyang pangako kay Sarah na lalaki ang kanilang anak na alam niyang mahal siya higit pa sa buhay mismo. Ngunit kung minsan, sa tahimik na gabi kapag tulog na si Olivia at tahimik ang apartment, tatayo si Nathan sa bintana at papanood ang mga eroplanong dumadaan sa itaas, ang kanilang mga navigation light ay kumikislap sa dilim. Naisip niya ang sandaling iyon ng desisyon sa business class, tungkol sa pagpili sa pagitan ng pangako na manatiling ligtas at pangako na panatilihin siyang ligtas. Tungkol sa kung paano kung minsan ang pinakadakilang tapang ay hindi sa dramatikong kilos, kundi sa pang-araw-araw na pagpili na magpakita, maging present, magmahal ng walang pag-aalinlangan o pangangailangan. Maaaring iba ang naging katapusan ng kwento, na may trahedya sa halip na tagumpay, na may pagkawala sa halip na mga aral na natutunan. Ngunit sa mahalagang sandaling iyon nang humingi ng tulong si Kapitan Benji Cruz, nang bumagsak ang sistema at naggangalit ang bagyo, nang sumuko ang paghuhusga sa desperasyon. Isang hamak na single father ang tumayo at nagpaalala sa lahat na ang mga bayani ay hindi laging nakasuot ng kapa o uniforme. Kung minsan ay nakasuot sila ng luma na jacket at nagdadala ng unicorn backpack. Ang kanilang superpower ay walang iba kundi ang determinasyon na protektahan ang pinakamahalaga.
At sa mga upuan sa first class o mga hanay sa economy, sa mga boardroom o break room, sa mga sandali ng krisis o tahimik na pagmumuni-muni. Marahil iyon lamang ang sukatan ng halaga na tunay na mahalaga. Hindi ang naipon natin, kundi ang handa nating isakripisyo. Hindi ang nakamit natin, kundi ang pinili nating maging. Hindi ang mga taas na ating narating, kundi ang mga kamay na ating iniabot upang tulungan ang iba na umakyat. Nagpatuloy ang pag-ulan ng dahan-dahan sa Shano ng gabing iyon, hinuhugasan ang emergency foam mula sa runway, dinadala ang ebidensya ng malapit na sakuna. Ngunit sa isang maliit na hotel-restaurant, tatlong hindi inaasahang kaluluwa ang nagbahagi ng pagkain, at natuklasan na kung minsan ang pinakadakilang paglalakbay ay hindi sinusukat sa layo na nilakbay, kundi sa mga pader na binagsak, sa mga paghuhusga na pinalaya, sa mga pusong bukas sa mga posibilidad na dati ay hindi maiisip. At kung minsan lang, sapat na iyon upang baguhin ang lahat.